mga ka-vapors and welcome again to another episode of The Missing Point. And sa ngayong araw na to, we will discuss yung karumal-dumal. I would term it karumal-dumal na nangyari sa Senado kagabi. And alam natin marami gaya ng sabi ni taliwas sa sinasabi ni Bato de la Rosa na mas marami daw ang may gustong hindi matuloy yung impeachment. So, ang masasabi ko dyan sa statement ni Bato de la Rosa, wherein we will tackle that later, is walang batayan. And as always, ang punto and ang direksyon ni Bato de la Rosa is always his personal opinion. So when you say personal opinion, walang basihan, walang ebidensya, it is not based in facts. So personal niyang obserbasyon, wherein he mentioned that 2 days ago, base sa personal niyang obserbasyon or his personal opinion. So mga ka-vapors, ngayon nga, nakikita natin ang intentional na pagdi-delay ng impeachment case ni Sara Duterte. Wherein itong alam natin itong laro ni alam nung laro ni Bato de la Rosa tsaka ni Cayetano. Ito is, tapos sasabihin pa ni Cayetano, this is not to dismiss the case or impeachment case of Sara Duterte, but to remand, ibabalik sa Kongreso yung impeachment case na inihain nila sa Senado para daw matingnan or mabigyan ng Kongreso ng certification na walang violation sa impeachment process. And at the same time, to know if desidido pa or interesado pa yung mga congressman natin, it's very stupid, congressman natin na i-pursue ang case which is, it's an ultimate stupidity. Alam niyo kung bakit mga ka-vapors? Ang resolution or ang motion, first and foremost, ni Bato de la Rosa is unconstitutional. It's unconstitutional. So, when a certain motion is unconstitutional, bakit nyo i-cater? Bakit nyo bibigyan ng atensyon? Now, itong si Cayetano, matalino to eh. We cannot deny the fact na matalino to. Alam niyang hindi makakalusot yung motion ni Bato de la Rosa na ubo din ng kapal ng mukha. Itong isang makapal na mukha ni Cayetano, ginamit ang utak para ililihis-lihis na naman. And sabi niya, I'm not saying that we dismiss the case, but ibalik natin sa Kongreso yung naghain ng impeachment complaint and for them to create a certification na wala silang violate or there's no illegal in line with the impeachment process, where then again, like ng motion ni Bato de la Rosa, it is unconstitutional then again. Ang ibalik ito sa Kongreso kasi nga ang pagbalik sa Kongreso is wala ito sa mandato nila or sa process ng impeachment. Because the process of the impeachment, mga ka-vapors, is once the impeachment complaint is transmitted in the Senate has the sole and will only have the responsibility
to try elitist ito at desisyonan. Never a single word in our Constitution na nagsabi na pwedeng ibalik ng Senado ng mga hukom na to, wherein we are very thankful that they already convened yesterday as an impeachment court, but they have used that convening into an impeachment court para ibalik or magbotohan sa isang motion na unconstitutional. Nan? Tat, Ha? nag-message pa si Lian sa kon. Na ano daw? Ambaya, is your husband home? May ref ko nung nga nag-abot. Kaya, hindi kami nakita sa dalawang pag sa Mayo lang kinaubusan ako ng battery. Magwa 1 hour na ako na nakahintay doon. Naubusan ako ng battery, makita ko muna. Dito na sila, lubaan sila sa likod ng elevator. Nga mayo kay ginsaka nila? Mayo kay nagsaka ko, kay nakita ko sila. So aras lagi sa babaw. Guwapo. Eh. Tapos sa mo tayo nag-message si Lian niya, di si husband mo, home ba siya? Ay, may gin-deliver nga ref ko, no? Oo, tiyari na tiya. Okay na, sabay mo. Mm. Nakita mo yung picture? Mayo, wala, hindi man sila gilistrict. Hindi man Tsaka hindi pa natin magagamit within 8 hours. 10 p.m. pa natin magagamit. Yan yung instruction. Okay. Sige, kailangan siya siguro bala Parang i-calibrate. nag-travel pa mo, baka pa bala pa ipahingahin muna. Oo. Okay. Si Josh, saan? Ha? Sige, Tat. Apa, I love you. Lunch ko. Bye-bye. Love you more. Bye-bye. Again, mga ka-vapors, we are very thankful na nag-convene sila again as an impeachment court because parang they analyzed siguro after ng mga session nila, nagmi-meeting to si Cayetano, si Cheese, itong walang hiyang Robin na Bobo, ito si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, and they're trying to figure out how they can manipulate the situation. So ito nga yung nakita nila. They agreed to convene as an impeachment court para maitawid nila yung kanilang plano na yan nga ipakita sa mga tao na kunwari hindi ayaw ni Cayetano na ma-dismiss, but ibalik sa Kongreso, and the Congress will create again a certification. That's what they're trying to say, create a certification that they haven't violated any constitutional processes when it comes to to the impeachment process, and at the same time, if they are certification, if they are still interested to pursue the case. Bobo ba kayo? Kayo nga nag-delay nito eh. And the Congress and those people na sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi daw interesado sa impeachment are waiting for 4 months. A long 4 months na supposedly June 2 ang in-schedule nitong isa ring sinungaling na si Cheese Escudero. June 2 sana, pero minove 11. Nakakawalang hiya na to. Walang hiya na to talaga mga taong to. And ang ko lang mga kaka-vapors, ang always kong sinasabi, always kong tanong sa sarili ko and sa inyo na din, ba't ba binoboto nyo to? But dahil alam yung walang hiya to, ibig sabihin, walang hiya din kayo mga bumoto dito? Huwag sana masasaktan ng nakikinig ha. Kung masasaktan ka, bumoto ka dito. Kung hindi ka masasaktan, hindi ka bumoto. Ganun lang kasimple. Plain and simple. Bakit ayaw nyo gumanda ang buhay ng mga Pilipino? Bakit ayaw nyo ng magandang gobyerno? Bakit patuloy nyo, lalo na itong sa kaliwa ko
kanan nyo, itong Robin Padilla, narinig nyo, the last time he spoke sa Senate, sabi niya, hindi daw siya abogado. Siya daw kadalasan ang hinuhusgahan. Siya daw ang, kasi daw ex-convict siya. Alam niyo kung bakit mahal na mahal neto si Duterte? Parang halos mamatay to sa mga Duterte. Kasi si Digong ang nagbigay ng ano dito, ng freedom sa pagkakakulong. Ito si Amy Marcos, bakit nyo pagkakatiwalaan ang isang tao hindi nga loyal sa pamilya niya? So, ine-expect nyo magiging loyal siya sa inyo na hindi niya kayo kadugo? O baka, suportang-suporta siya kay Sara Duterte, baka may nakuha siyang pera or may portion siya, may parte siya sa 600 million or sa iba pa, sa 10 na kasama ng mga senador na to na bumoto pabor sa pagbalik ng impeachment complaint sa Kongreso. Halata mga ka-vapors, hindi to for the general good ng mga mamamayang Pilipino. This is politika. And worst, baka pera. Baka may natanggap, kaya ayaw matuloy. You know what I mean? I'm not saying it's true. I'm not saying what I'm saying is true, but there's a possibility that it is true. Right? Kasi, bakit ayaw niyo matuloy? Kasi you're hoping that Sara Duterte will be your next president, and supporting her gives you the assurance that you will retain your position as senators? Yan ba? Or, baka mas may malalim. Baka you're involved in this 600 million na nakaw. Baka parte kayo ng pagnanakaw. Hindi ba mga senators? So bakit ayaw nyo? Wala sa konstitusyon natin na pwede nyong ibalik sa Kongreso. Kasi ang mandate lang ng constitution natin is if you receive the articles of impeachment, you have nothing to do but to try it forthwith and decide on it based on the evidences laid down by the prosecution and the defense. It's plain and simple again. Mga ka-vapors, ilang beses na nating sinasabi, it's about time sana for us to wake up. Gising naman, gising. Oy, 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 oy. Please, ano ba? Ano ba tayo? Kailangan natin ng gumising and magsalita. Actually, mga ka-vapors, again, sasabihin ko naman over and over again, ilang beses na akong sinabihan, many years ago ng mga kaibigan ko, because they know and they said, Ed, exposed ka noon pa sa high school pa, college, you are a public speaker. Why don't you use it? Gumawa ka ng YouTube channel and speak out. And I never did. Hindi ko ginawa. Until lang nung itong eleksyon. Matagal na akong dismayado sa government because I've been in the government for quite some time. I'm an ex-politician. And being an ex-politician, being in that environment, in that organization, I've seen worst. Kaya masasabi ko mga ka-vapors, I know what's behind this happenings in the Senate. If there are a lot of worst and bad things happening on the ground, not underground, but on the ground,
sa mababang kapulungan or sa mababang gobyerno like barangay, uh, municipalities, cities, we pretty much know, lalo na kami na mga nasa politika dati, we understand politics and what's going on behind it. And what's going on behind this Senate's behavior is not for the people. Alam ko, alam nyo yan. Alam ko, alam nyo yan mga ka-vapors. But, alam ko lahat, I'm sorry, marami ang gustong matuloy ang impeachment because we will have this chance to also make a decision to ourselves kung tama bang i-impeach or tanggalin sa posisyon si Sara or kailangan niyang magpatuloy bilang vice presidente. Kasi kung walang impeachment, hindi tayo magkakaroon ng right na yan. And ang right na yan is ipinagdadamot sa atin ng mga senador na to for a reason na obviously personal and politika ang nature. Gaya nga na sinasabi ni Bato de la Rosa, I don't know if it was yesterday, no, the other day, na marami daw Pilipino kaya maraming bumoto sa kanya. Ang kondisyon daw is boboto ka namin basta hindi ka boboto sa impeachment. Bato de la Rosa is just speaking base sa obserbasyon niya. Base sa opinion niya. It doesn't mean millions of people voted for you, and those people, millions of people who voted from you, ayaw nila ng impeachment. No. You don't have the facts, you don't have the evidences, you don't have the basis. Pero, kami, na gusto namin sa impeachment, we have the basis na gusto ng maraming Pilipino. And the only basis na mayroon tayo is the social media. Milyon-milyon ang tao. Ang taong gusto makita kung ano ang sa likod ng impeachment na to. Ano ang gustong or ready ilabas ng prosecution. Gusto nilang malaman to. Gusto nilang malaman ng mga tao kung anong ready ebidensya or depensa ang ilalabas ng Defense Council. Mga ka-vapors, tulungan natin ang Pilipinas. Sinasabi ko ang dami, lagi ko sinasabi, and I apologize for being frank and direct. Tayo ang may kasalanan kung bakit may problema tayong ganito. Kasi a lot of us Filipinos bumoto sa mga taong to. We still have the 2028 rather, I'm sorry. Sana, ilang beses na, paulit-ulit na request, gamitin natin sa tama yung karapatan nating pumili ng magagaling na leader. Ako nga, sabi ko try naman natin kaya yung mga bago. Wag na to kasi ilang taon na to sa Senado. Senado, kung hindi na sila pwedeng tumakbo Senado, magko-congressman, tatapusin ang term ng congressman, babalik sa Senado. May nakikita ba kayong pagbabago? Kung nakita nyo kung example, isang pagkain, binili nyo, pangit, ang lasa, bibili nyo pa ba ulit? Di ba hindi na? Di ba bibili kayo sa iba na naman? Ba't hindi natin gawin to sa politika? Ba't hindi natin to gawin sa mga leader natin? If ang binoto nyo, walang nagawa, ba't hindi nyo palitan? Ba't hindi tayo sumubok? Bago. Again, mga ka-vapors, I encourage you to watch Christian Isguera. Kasi idol ko, paulit-ulit kong sinasabi. Ito siya, actually, prepare ko na Yan siya mga, ito siya. Ito si Christian Isguera, mga ka-vapors.
And ang kanyang channel is, pangalan niya, Christian Isguera. Ang galing na mamamahayag and mafe-feel yung mga ka-vapers ang pagkadismaya niya rin sa nangyayari. Because as I understand sa patuloy kong panunood kay Christian Isguera, I understand what kind of person he is. He's a kind of person that he cares about the Philippines, sa Pilipinas. He cares about our government and he cares about the future. And I really do hope that a lot of Filipinos will care about our future, our nation's future, mga ka-vapers. Tayo ang magbabago niyan. And if we keep on having these people, this Amy Marcos, this Robin Padilla, this Bato de la Rosa, this Chis Escudero, this Cayetano, and papasok pa sa 20th Congress ang kapatid niya. Malaking problema to. Problema. Hindi niyo problema ngayon, pero magiging problema to ng mga anak niyo paglaki nila. Kasi, lalaki sila sa isang lubog at problemadong bansa. And ayaw nating mangyari yan. So again, we really do hope that everything turns out well. And if hindi man matuloy ito sa 90th Congress ang impeachment trial kay Sara Duterte, hopefully the 20th Congress will give attention and fulfill their constitutional mandate as senator tribunals or a impeachment court. Again, thank you very much mga ka-vapers for your time watching, and one vape for the road. Bye-bye mga ka-vapers, and I'll see you in the next episode. Bye-bye. I was yours for the taking. Guess I needed a